May isang batang lalaki na nagngangalang Watari. Ang buhay niya ay laging umiikot sa kanyang nakababatang kapatid na babae. Dahil doon, madalas na kailangang tanggihan ni Watari ang mga imbitasyon mula sa kanyang mga kamag-aral. Kailangan niyang manatili sa bahay upang alagaan ang kanyang kapatid. Iyon ang dahilan kung bakit madalas pagsalitaan ng masama ng mga tao si Watari. Ngunit hanggat masaya ang kanyang nakababatang kapatid, handa si Watari na balewalain ang lahat ng hindi magandang puna tungkol sa kanya. Si Shigeno lamang ang tanging hindi nagmaliit kay Watari. Mukhang magkalapit ang dalawa sa paaralan. Biglang lumapit sa kanila si Ishihara, na ikinagulat ni Watari. Lumabas na pinuntahan ni Ishihara si Watari para sa isang class meeting, dahil pareho silang class officers. Gayunpaman, kahit gustong-gusto ni Watari na pumunta, kailangan pa rin niyang tumanggi dahil sa kanyang kapatid sa bahay. Nagdulot iyon ng panghihinayang kay Watari dahil hindi niya nakasama si Ishihara sa pagpupulong. Nang sumapit ang gabi, naghanda si Watari ng hapunan para kay Suzushiro. Siya ang minamahal na nakababatang kapatid ni Watari. Bagamat hindi perpekto ang nilutong pagkain ni Watari, gustong-gusto ito ni Suzushiro dahil ang kuya niya mismo ang gumawa nito. Habang naghuhugas ng pinggan si Watari, biglang sumulpot ang kanyang tita Tamayo. Lumabas na pumunta siya para bigyan si Watari ng panggastos sa buhay. Ngunit nagulat siya dahil tila mas malaki ang halaga ng pera kaysa sa dati. Gayunpaman, malapit na ang kaarawan ni Suzushiro, kaya ipinadala ni Tamayo ang perang iyon para ibili siya ng regalo. Ang dahilan kung bakit laging nakadikit si Suzushiro sa kanyang kuya ay dahil si Watari na lamang ang natitira niyang pamilya. Pumanaw ang kanilang mga magulang 2 taon na ang nakararaan, kaya si Watari na ang nag-aalaga kay Suzushiro. Mula nang mamatay ang kanilang mga magulang, lumipat silang dalawa sa ibang lungsod. Ang lugar na iyon ay ang bahay ng kanilang tita Tamayo. Araw-araw, si Watari ang naghahatid at sumusundo kay Suzushiro sa paaralan. Isang araw, habang nasa daan sila, isang misteryosong babae ang biglang lumitaw mula sa kanilang likuran. Balik sa mungkahi ni Ishihara noong umaga, tila medyo nagsisisi si Watari sa pagtanggi sa pagkakataong iyon dahil gusto niya talagang makilala si Ishihara. Ngunit gusto siya ng lahat, lalo na ng ibang mga lalaki sa paaralan, kaya walang nagawa si Watari kundi tanggapin ang katotohanan iyon. Sa sandaling iyon, biglang sinabi ni Shigeno kay Watari na may isang bagong magandang babae na kalilipat lang sa klase sa tabi nila. Ang pangalan niya ay Tachibana. Biglang nagdilim ang mukha ni Watari pagkarinig pa lang sa pangalang iyon. Hindi inaasahan, ito rin ang babaeng naglalakad sa likuran niya noong umagang iyon. Lumabas na si Tachibana ay ang kanyang kababata, ngunit tila hindi masyadong gusto ni Watari si Tachibana. Nang muling magkita ang dalawa, hindi nagpakita ng anumang senyales ng saya si Watari. Biglang tumakbo si Tachibana mula sa likuran at niyakap siya, na ikinataranta ni Watari. Agad siyang tumakbo palayo. Gayunpaman, hindi sumuko si Tachibana. Patuloy niyang hinabol si Watari. Maging si Suzushiro ay nagulat sa naging reaksyon ng kanyang kuya kanina lang. Sa sandaling iyon, naalala ni Suzushiro ang hiling na ginawa niya noong kanyang kaarawan. Bagamat lumipas na ang kanyang kaarawan, wala pa rin siyang natatanggap na regalo mula kay Watari. Kaya sa pagkakataong ito, ninais ni Suzushiro ang isang maliit na lupang sakahan upang sila ni Watari ay makapagtanim ng mga gulay ng magkasama. Ngunit iyon ay isang bagay na imposibleng magawa ni Watari dahil wala siyang sariling lupa na mapagtataniman. Biglang binuksan ni Tamayo ang pinto na may nakakatakot na mukha. Pinayagan niya ang magkapatid na Watari na gamitin ang hardin sa bahay para sa pagtatanim. Gayunpaman, tila hindi masyadong maganda ang takbo ng mga bagay. Ngunit determinadong gawin ni Watari ang kanyang makakaya dahil ito ay isang napakahalagang regalo sa kaarawan para kay Suzushiro. Biglang lumitaw si Tachibana sa harap nila, na ikinagulat ni Watari, at unti-unti, nagsimula siyang magalit. Winasak ni Tachibana ang mapayapang kapaligiran na dati ay bumabalot sa silid. Ang kanyang pagpapakita pa lamang ay sapat na para makaramdam ng hindi komportable si Watari. Gayunpaman, hindi doon tumigil si Tachibana. Dahan-dahan siyang lumapit at hinalikan si Watari sa labi. Sa gulat ng lahat, lumitaw si Ishihara sa mismong sandaling iyon. Nasaksihan niya ang halos buong eksena. Para naman kay Watari, nanigas siya sa kinatatayuan, gulat sa bigla ang ginawa ni Tachibana. Nahimatay pa siya agad pagkatapos noon. Gabi na nang sa wakas ay nagkamalay siya.
Kinabukasan, nagmamadaling nagpaliwanag si Watari kay Suzushiro. Gayunpaman, tila wala itong pakialam sa nangyari. Nang lumaon sa paaralan, nagkataong nakasalubong ni Watari si Ishihara, ngunit tila naguguluhan pa rin ito, naaalala ang eksenang nasaksihan noong nakaraang araw. Si Watari naman ay hindi mapigilang makaramdam ng guilt dahil tinanggihan niya ang imbitasyon ni Ishihara na dumalo sa isang meeting kanina. Pagkatapos ay muling nagpakita si Tachibana. Sa pagkakataong ito, natakot si Watari na baka gumawa pa siya ng gulo, kaya agad niya itong hinila paakyat sa rooftop. Lumabas na gusto lang niya itong ibalik ang isang asarol sa kanya, dahil 6 na taon na ang nakalilipas, noong sa dating probinsya pa nakatira ang pamilya ni Watari, madalas bumisita si Tachibana sa bahay ni Watari. Simula noon, nagsimula silang magkasama, kalaunan, naging matalik silang magkaibigan. Ngunit isang araw, bigla na lang sinira ni Tachibana ang hardin ni Watari at pagkatapos ay bigla siyang nawala ng walang anumang paliwanag. Hanggang ngayon, hindi pa rin alam ni Watari ang dahilan kung bakit. Gayunpaman, gustong humingi ng taos-pusong paumanhin ni Tachibana sa kanya dahil sa kanyang pabayang mga kilos noon. Pagkatapos noon, agad na umalis si Tachibana, na nag-iwan kay Watari na nanlulumo. Nang lumaon, pinuntahan niya si Suzushiro. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nandoon din si Tachibana. Sa sandaling iyon, may sugat sa katawan si Suzushiro, na ikinamali ng hinala ni Watari na si Tachibana ang may gawa nito. Ngunit sa katotohanan, hindi iyon ang nangyari. Nadapa si Suzushiro kanina at si Tachibana pa nga ang tumulong sa kanya na makabangon. Sinabi pa niya na gusto niyang makipaghardin kasama nila. Makalipas ang ilang sandali, sabay-sabay na umuwi ang lahat. Sa daan, nagkataong dumaan si Ishihara sa kanila. Nagtanong siya kung maaari ba silang magkita ni Watari kinabukasan. Dapat ay kasama ni Ishihara ang kanyang mga kamag-aral, ngunit nang dumating ang araw, silang dalawa lamang ang sumulpot. Hindi nakapunta ang kanilang mga kaibigan, kaya naging medyo awkward ang sandali sa pagitan nila. Sa sandaling iyon, naging mausisa si Ishihara tungkol sa mga relasyon ni Watari. Akala niya ay magkarelasyon sina Watari at Tachibana. Agad itong itinanggi ni Watari. Ipinaliwanag niya na silang dalawa ay magkababata lamang. Sa totoo lang, si Ishihara lang ang may gusto ni Watari, ngunit marahil ay hindi pa ito napagtatanto ng babae. Samantala, habang namimili sina Tachibana at Suzushiro, nagkataon silang nakasalubong ang grupo ni Watari. Agad na nagalit si Suzushiro, iniisip na ang kanyang kuya ay nasa isang date. Gayunpaman, isa lamang itong hindi pagkakaunawaan. Binigyan pa ni Watari ang kanyang kapatid ng regalo para sa paghahardin. Biglang nagmamadaling umalis ang dalawang babae, na nag-iwan sa magkapatid na nalilito sa nangyari. Matapos makauwi ni Watari, agad niyang hinanap si Tachibana, umaasang matatapos nila ang hardin para kay Suzushiro sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, dahil sa kanilang mga dating hindi pagkakaunawaan, nagtapos ang dalawa sa pagkakaroon ng ilang maliliit na argumento. Sakto namang may nangyaring maliit na aksidente. Napahiga si Watari sa ibabaw ni Tachibana. Ang mas malala pa rito, nagkataong nasaksihan ni Tamayo ang buong eksena. Dahil dito, naging lubhang balisa si Watari. Hindi niya gustong harapin ang sitwasyon, kaya inaya na lang niya si Suzushiro na lumabas para mamasyal. Sa oras na ito, nagtanong si Tachibana kung kumusta na si Watari nitong mga nakaraang araw. Gayunpaman, tumanggi siyang magbahagi ng anuman. Dahil dito, nakaramdam ng kaunting galit si Tachibana, lalo na't naging napakalapit nila sa isa't isa noon. Nang lumaon, na-realize ni Watari na medyo naging malupit siya, kaya dahan-dahan siyang nagsimulang magbukas tungkol sa kanyang pamilya. Simula nang magpakasal ang mga magulang ni Watari, tutol ang lahat sa kanilang pagsasama. Dahil doon, hindi sila naging malapit sa kanilang mga kamag-anak. Kaya naman nang tumuloy si Watari at ang kanyang kapatid sa bahay ni Tamayo, laging nakakaramdam ng kaba si Watari. Natatakot siya na balang araw ay palayasin silang dalawa ni Tamayo sa bahay. Ngunit hindi ganoon ang iniisip ni Tachibana. Dahil ipinagkatiwala ni Tamayo ang hardin sa kanila para alagaan, nangangahulugan iyon na hindi niya ayaw ang mamuhay kasama sila. Biglang binigyan ni Tachibana si Watari ng maraming buto na may layuning hayaan siyang gumawa ng sariling hardin para kay Suzushiro. Nang papalapit na ang gabi, hindi pa rin iniuwi ni Watari si Suzushiro dahil natatakot siyang baka galit pa rin si Tamayo. Noong umagang iyon, nakita niyang natumba si Watari sa ibabaw ni Tachibana.
Kaya umuwi si Watari pagkatapos para humingi ng tawad kay Tamayo sa kanyang ginawa noong umaga. Muli niyang ipinaliwanag ang buong sitwasyon dahil ang lahat ng nangyari kanina ay isa lamang hindi pagkakaunawaan. Sa mismong sandaling iyon, lumitaw din si Suzushiro, at dahil hindi naman ito seryosong bagay, sumang-ayon din si Tamayo na palampasin na ito. Kinabukasan, sabay-sabay na pumasok ang lahat sa paaralan. Sa mga sumunod na araw, habang mas maraming oras ang ginugugol ni Suzushiro kasama si Tachibana, unti-unti silang naging malapit. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagsimulang tumubo ang mga buto na ibinigay ni Tachibana kanina. Dahil dito, sobrang natuwa si Suzushiro. Sa sandaling iyon, biglang naalala ni Watari na kaninang umaga, hindi niya sinasadyang nakita ang resulta ng pagsusulit ni Suzushiro. Medyo nag-alala siya dahil napakababa ng mga score ni Suzushiro. Kaya nagpa siya si Watari na turuan siya. Nang nasa paaralan na, nakalimutan ni Watari na malapit na silang magkaroon ng midterm exam, kaya nagmungkahi si Ishihara na mag-aral ng magkakasama bilang isang grupo. Bagamat medyo nagulat si Watari noong una, agad din siyang sumang-ayon pagkatapos. Ikinatuwa ito ng malaki ni Watari dahil nangangahulugan ito na magkakaroon sila ng mas maraming pagkakataong mag-interact. Nang matapos ang klase, nakaalis na ang lahat ng ibang estudyante, at si Watari na lang ang naiwan dahil malakas ang ulan. Samantala, hindi man lang siya nagdala ng payong. Sa sandaling iyon, biglang lumitaw si Tachibana. Dahil mayroon siyang dalawang payong, ibinigay ni Tachibana ang isa kay Watari. Hindi inaasahan, nasa likuran pala nila si Ishihara, ngunit hindi siya nang ahas na magpakita sa harap ng dalawa. Nang makauwi si Watari, bigla niyang nakalimutang sunduin si Suzushiro, kaya agad siyang kumuha ng kapote at tumakbo palabas. Habang naghahanap ng kapote, bigla niyang natuklasan ang pagsusulit sa math ni Suzushiro. Hindi inaasahan, nakakuha siya ng perpektong score. Kahit si Watari ay hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Biglang lumitaw si Suzushiro mula sa likuran. Lumabas na naglakad siya pauwi mag-isa dahil naghanda siya ng payong. Ngunit naghanap si Watari ng dahilan para lumabas. Gayunpaman, hindi niya maintindihan kung bakit niya ito ginagawa. Maaari naman sanang purihin ni Watari si Suzushiro, ngunit sa katotohanan, wala siyang nasabi kahit isang salita. Sa pagninilay-nilay, medyo hindi patas ang ganoong pag-uugali dahil si Watari lang ang tanging kasama ni Suzushiro. Biglang nakasalubong ni Watari si Tachibana sa kalye. Gayunpaman, wala siyang payong. Lumabas na isa lang pala ang payong ni Tachibana, at naibigay na niya ito kay Watari. Sa sandaling iyon, biglang nagalit si Watari dahil sa tingin niya ay nagsisinungaling ang lahat sa kanya, na nag-iwan sa kanya na medyo gulat. Pagkatapos ay ginamit niya ang sarili niyang jacket para takpan si Tachibana dahil halos basang-basa na ito. Pagkatapos noon, inihatid ni Watari si Tachibana pauwi. Nagulat siya nang malaman kung gaano kalapit ang kanilang mga bahay. Biglang hinila ni Tachibana si Watari sa loob ng bahay, na agad na nagpabalisa sa kanya dahil inanyayahan siya ni Tachibana na manatili. Gayunpaman, naghihintay pa si Suzushiro sa bahay, kaya kailangan niyang umalis agad. Sa pagbabalik, patuloy na iniisip ni Watari kung ano talaga ang kanyang prioridad. Inamin niya na palagi niyang ginagamit si Suzushiro bilang dahilan para maiwasang makipag-ugnayan sa iba. Kasabay nito, naisip din ni Watari si Ishihara. Ang kanyang kasalukuyang nararamdaman ay lalong nagiging magulo. Nang makauwi si Watari, nagmamadaling sinalubong siya ni Suzushiro, natatakot na baka iwan siya ni Watari. Agad siyang inaliw ni Watari. Nangako siyang laging mananatili sa tabi ni Suzushiro. Pagkatapos ay sinabi ni Watari kay Suzushiro na dadalo siya sa study group kasama si Ishihara sa susunod na linggo. Nangako siya sa kanyang kapatid na uuwi siya sa lalong madaling panahon. Ngunit tila maiiyak na si Suzushiro dahil ayaw niyang pumunta si Watari sa kahit saan maliban sa pananatili sa kanyang tabi. Bigla na lang hindi inaasahang nahimatay si Watari sa mismong lugar, na lubhang ikinatakot ni Suzushiro. Tumakbo siya para hanapin si Tamayo. Tila nagkasakit si Watari dahil sa pagod, kaya kailangan niyang lumiban sa paaralan ngayong araw. Sa sandaling iyon, mahigpit na kumapit si Suzushiro kay Watari, tumatangging pumasok sa paaralan. Ayaw niyang umalis dahil hindi siya masasamahan ni Watari. Dahil dito, hindi naging masaya si Watari sa isip bata na pag-iisip ng kanyang kapatid. Makalipas ang ilang sandali, sinubukan siyang hikayatin ni Watari, at sa wakas ay sumang-ayon si Suzushiro na pumasok ng mag-isa.
Gayunpaman, hindi pa tapos ang pagsubok ni Watari dahil sa pagkakataong ito, lumitaw si Tachibana. Humiga pa siya sa tabi mismo ni Watari, na naging dahilan ng biglaang paggising nito. Hindi maintindihan ni Watari kung paano nakapasok si Tachibana, ngunit ang dahilan ng pagpunta niya ay dahil nakaramdam siya ng guilt sa nangyari kahapon. Kaya binigyan ni Tachibana ng gamot si Watari, bilang paraan niya ng paghingi ng tawad. Biglang tumunog ang doorbell. Agad na tumakbo si Watari para tingnan, at hindi inaasahan, si Ishihara iyon. Lumabas na pumunta siya para dalawin si Watari habang may sakit ito, at gusto pa niyang ipaghanda ito ng pagkain. Sa mismong sandaling iyon, lumitaw si Tachibana. Natakot si Watari na baka ang pagpapakita nito ay maging sanhi ng hindi pagkakaunawaan ni Ishihara sa sitwasyon, kaya nagpa siya siyang itago si Tachibana sa ilalim ng kumot, sa takot na makita siya ni Ishihara. Gayunpaman, hindi pa rin matanggap ni Watari kung bakit naging ganito ang lahat. Ngunit siguradong hindi niya pwedeng hayaang malaman ni Ishihara ang nakatutuwang sitwasyon sa pagitan nila ni Tachibana. Mabuti na lang at umalis agad si Ishihara matapos niyang ihanda ang pagkain. Gayunpaman, napakasama ng lasa nito at hindi man lang malunok ni Watari ang unang subo. Kinabukasan, habang inaalagaan ni Tachibana ang hardin, biglang lumapit si Suzushiro. Bigla siyang naiyak dahil sobrang nag-aalala siya sa kalusugan ni Watari. At mayroon din siyang gustong itanong kay Tachibana noon pa man. Lumabas na si Suzushiro ay mausisa pa rin dahil 6 na taon na ang nakararaan, hindi niya alam ang dahilan kung bakit sinira ni Tachibana ang hardin ni Watari ng ganoon, kahit na inalagaan na nila ang hardin noon at si Tachibana ay seryoso rito. Ngunit makalipas ang ilang sandali, biglang winasak ni Tachibana ang lahat sa harap mismo ng kanilang mga mata. Iniwan nito si Watari na dismayado dahil akala niya ay naging matalik silang magkaibigan. Gayunpaman, tumanggi si Tachibana na magbunyag ng anuman tungkol dito. Kinabukasan, bumuti na ang kalusugan ni Watari, kaya naghahanda na siyang pumasok sa paaralan. Ngunit wala pa rin siyang pagkakataong makausap si Ishihara simula nang makabalik, at ang kanyang nararamdaman para sa kanya ay nagiging halata na, maging ang kanyang mga kaibigan ay napapansin ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, maraming alam si Shigeno tungkol kay Ishihara dahil nagkataong pumasok sila sa parehong elementary school. Tunay ngang sikat na si Ishihara simula pa noong bata siya at marami ang may gusto sa kanya. Gayunpaman, si Ishihara ay napaka-straightforward pagdating sa romansa. Hindi siya nag-aatubiling tanggihan ng isang tao kung hindi niya ito gusto. Biglang napansin ni Ishihara si Watari habang papauwi na ito. Dahil papalapit na ang mga pagsusulit, nagtanong si Ishihara kay Watari kung maaari silang mag-aral ng magkasama. Inihanda pa niya ang mga aralin na hindi nakuha ni Watari habang may sakit ito noong nakaraang ilang araw. Dahil dito, naging napakakakaiba ng pakiramdam ni Watari dahil napakabait ni Ishihara sa kanya. Lumabas na hiniling ng guro kay Ishihara na alagaan si Watari dahil bago siyang transfer student. Gayunpaman, hindi lang iyon ang dahilan. Hindi inaasahan, nagkita na sila noon pa. Habang inihahanda ni Watari ang kanyang mga enrollment documents, hindi niya sinasadyang napasok sa isang silid para hanapin si Suzushiro na nawawala. Gayunpaman, ang tao sa silid noong oras na iyon ay si Ishihara. Higit na nakakagulat, nandoon siya para magpalit ng damit. Ngunit wala namang pakialam si Watari doon. Ang isip niya ay nakatutok lang kay Suzushiro. Nag-iwan ito ng malalim na impression kay Ishihara, hanggang sa punto na itinuring niya itong isa sa mga katangian ni Watari dahil laging nagmamalasakit si Watari sa kanyang pamilya habang ang ibang mga lalaki sa paaralan ay babae lang ang iniisip at kung ano-ano ang sinasabi, na laging nagpapakita ng kawalang komportable kay Ishihara. Dahil sa mga rason na ito, laging nararamdaman ni Ishihara ang pagkakaiba sa karakter ni Watari. Para naman kay Watari, hindi siya makapaniwala sa narinig niya mula kay Ishihara. Nakaramdam siya ng kaunting pagkabalisa. Dahil ito ang unang pagkakataon na pinuri siya ni Ishihara ng ganoon, biglang nahiya ang babae dahil napakarami na niyang sinabi ngayong araw. Pagkatapos noon, agad siyang umalis. Para kay Watari, may plano siyang makipagkita kay Shigeno. Sa sandaling iyon, sinabi niya kay Shigeno ang buong kwento ng nangyari. Kaya napagpasyahan ni Shigeno na baka may nararamdaman si Ishihara para kay Watari. Gayunpaman, hindi nang ahas si Watari na isipin iyon dahil naniniwala siyang imposible ito. Kasama rin nila doon si Tachibana. Nang sumapit ang gabi, bagamat nakatutok si Watari sa pag-aaral,
hindi niya mapigil ang maisip ang imahe ni Ishihara noong umagang iyon. Biglang humiga si Suzushiro sa tabi niya. Mataman siyang tinitigan nito sa kanyang kuya, na ikinataranta ni Watari ng kaunti. Mula sa sandaling iyon, hindi na siya makatulog. Kinabukasan, mukhang sobrang pagod si Watari. Maging si Tachibana, na nagmamasid lang sa kanya, ay alam na siguradong inisip ni Watari si Ishihara buong magdamag. Biglang hindi nakatingin si Watari at hindi sinasadyang nahagisan ng tubig si Tachibana. Sa paaralan, tumanggi si Watari na magsuot ng underwear dahil naiwan niya itong lalabhan sa bahay ni Watari. Kaya sobrang nag-alala siya sa sitwasyon ni Tachibana. Makalipas ang ilang sandali, nagkusa si Ishihara na batiin si Watari, ngunit bigla niyang napansin na matagal nang nakatitig si Watari kay Tachibana sa buong oras na ito. Kaya hindi naging masaya si Ishihara. Pagkatapos noon, inanyayahan niya si Watari na mamasyal sa weekend, na lubhang ikinagulat niya dahil ang distansya sa pagitan nila ay unti-unti nang naglalaho. Sa hindi inaasahang pagkakataon, isang malakas na hangin ang umihip. Sa takot na baka malantad ang palda ni Tachibana, agad na tumakbo si Watari para takpan siya. Nag-alala siya na baka mapahamak si Tachibana. Gayunpaman, matapos makita ang eksenang ito, agad na lumayo si Ishihara dahil sa malapit at malambing na kilos ni Watari kay Tachibana. Nang lumaon, inihayag ni Tachibana na nakapaghanda na pala siya ng ibang pantalon noon pa, na ikinagulat ni Watari dahil tila nasayang lang ang kanyang kabaitan. Ngunit mula ng araw na iyon, naging sobrang awkward ng sitwasyon kay Ishihara at hindi rin bumuti ang mga test score ni Watari, na nag-iwan sa kanya na sobrang frustrated. Sa pagkakita sa sitwasyong ito, inanyayahan ni Shigeno ang lahat na pumunta sa dagat ng magkakasama, pangunahin na upang maayos ni Watari ang kanyang sariling mga problema. Nakatulong ito kay Watari na maibalik ang kanyang sigla. Alam ni Watari na lalahok din si Ishihara. Gayunpaman, sobrang nag-alala siya dahil kailangan niyang mawalay kay Suzushiro ng 2 buong araw. Nang makauwi si Watari, agad na tumakbo si Suzushiro para ipaalam sa kanya na sasama siya sa isang 2-day school trip sa dagat. Natakot si Suzushiro sa ideya na mawalay sa kanyang kuya. Para kay Watari, sa kabilang banda, nakaramdam siya ng kaunting ginhawa dahil tila sakto ang timing. Pagkatapos, ipinaalam din ni Watari kay Suzushiro ang parehong plano. Ngayon ay pareho na silang may magkahiwalay na schedule. Ito rin ang unang pagkakataon na matagal silang magkakalayo, na naging dahilan upang biglang maiyak si Suzushiro. Natatakot siya na baka hindi niya kayanin ang pangungulila. Gayunpaman, gusto ni Suzushiro na samahan siya ni Watari na bumili ng swimsuit dahil gusto niyang maghanda bago pumunta sa dagat. Ngunit medyo nahiya si Watari dahil ang pagbili ng swimsuit ng babae ay medyo awkward para sa kanya. Sa sandaling iyon, lumitaw si Tachibana, handang tulungan si Watari sa gawaing ito, kaya agad siyang sumang-ayon, iniisip na magiging kapaki-pakinabang si Tachibana sa bagay na ito. Hindi inaasahan, nanunood pala sa kanila si Ishihara mula sa likuran at maging si Shigeno ay nandoon, hinihimok si Ishihara na sumama sa kanila. Noong una, natatakot si Ishihara na makaabala sa iba, ngunit kung magpapatuloy siya ng ganoon, tuluyan na niyang mawawala si Watari. Alam ni Shigeno na talagang may nararamdaman si Ishihara para kay Watari. Para kay Watari, nabalisa siya sa kasalukuyang sitwasyon dahil parehong nagsusukat ng swimsuit sina Suzushiro at Tachibana. Tila sobrang excited sila rito. Gayunpaman, naging lubhang sensitibo si Watari dahil hindi pa siya nakasaksi ng ganoong eksena noon. Hindi inaasahan, lumitaw din si Ishihara dahil ayaw niyang matalo kay Tachibana. Hindi inaasahan, pumasok si Watari sa changing room at sa loob, nagbibihis si Tachibana. Ikinagulat ito ni Watari dahil nakasaksi siya ng isang nakakangilabot na eksena. Naramdaman ni Watari na parang tapos na ang kanyang buhay. Pagkatapos ay lumabas si Tachibana nang walang sinasabi dahil hindi siya komportable na pinapanood. Samantala, patuloy silang pinagmamasdan ni Tachibana. Nang lumaon, habang nasa subway ang lahat pauwi pagkatapos ng maraming kaganapan, natakot si Tachibana na baka naging sanhi siya ng hindi pagkakaunawaan ng iba kay Watari. Ikinagulat ito ni Watari dahil naisip pa ni Tachibana ang posibilidad na ito. Gayunpaman, kayang hawakan ito ni Watari ng mag-isa. Bigla niyang binanggit ang mga kaganapan 6 na taon na ang nakararaan. Ang kanilang hinanakit ay lumala sa paglipas ng panahon. Ang relasyong iyon sa pagitan ng dalawa ay naging lubhang marupok, kaya gustong pakawalan ni Watari ang lahat. Makalipas ang ilang sandali,
Nagkataong nakasalubong ni Watari si Ishihara, ngunit hindi niya inaasahan na nakatayo pala doon si Ishihara at naghihintay sa kanya. Bigla niyang tinanong ng direkta si Watari kung magkarelasyon ba sila ni Tachibana o hindi dahil kanina, nakita sila ni Ishihara na naghahalikan sa hardin. Sa sandaling iyon, awkward na sinubukan ni Watari na magpaliwanag ngunit hindi siya makapanatiling tenang. Unti-unting nalito si Watari dahil lumalaki ang hindi pagkakaunawaan ni Ishihara. Kaya humakbang pasulong si Tachibana para ipaliwanag na ang lahat ng mga naunang kilos ay sinimulan niya. Para kay Tachibana, ang halik ay paraan lamang ng pagbati sa lahat. Pagkatapos ay hinalikan pa niya si Ishihara para patunayan ito, na lubhang ikinagulat ni Watari. Matapos ang paliwanag ni Tachibana, unti-unting naging balisa si Ishihara dahil sa kanyang naunang maling akala. Ipinaliwanag pa ni Watari na ang relasyon nila ni Tachibana ay magkababata lang at hindi kailanman lumampas doon. Sa kanyang puso, gusto talaga ni Watari na sumama sa dagat kasama si Ishihara. Ikinatuwa iyon ni Watari ng malaki. Sa wakas, dumating na ang araw na iyon. Nagsimulang magkita-kita ang lahat. Para kay Watari, nahihiya siya sa harap ng magandang hitsura ni Ishihara. Pagkatapos ay nasilayan ni Watari si Tachibana na naka-swimsuit. Naging dahilan ito upang makaramdam siya ng pagkabalisa sa harap ng kaakit-akit na anyo ni Tachibana. Hindi inaasahan, hindi pala siya marunong lumangoy. Ito ang unang pagkakataon ni Tachibana na pumunta sa dagat. Ngunit kahit papaano, pumunta siya sa dagat, kaya gustong lumusong ni Tachibana sa tubig. Bigla, may naisip si Watari. Na-realize niya na halos wala siyang alam tungkol sa buhay ni Tachibana. Biglang tumakbo si Shigeno sa kanila. Lumabas na binigyan niya si Watari ng listahan ng mga kailangang bilhin, at sasama siya kay Ishihara. Samantala, nanatili rito si Shigeno para alagaan si Tachibana. Hindi inaasahan, nagsuot ng swimsuit si Ishihara para sumama kay Watari. Nalito siya rito, maging ang puso ni Watari ay tumitibok ng hindi makontrol. Pagkatapos ay tinignan ni Watari ang listahang ipinadala ni Shigeno kanina. Hindi inaasahan, idahilan lang pala iyon ni Shigeno. Lumabas na naghahanap siya ng pagkakataon para magkasama sina Watari at Ishihara. Para naman kay Shigeno, prangka niyang tinanong si Tachibana, gusto ba niya si Watari o hindi. Bagamat hindi sumagot si Tachibana, tila kinumpirma niya ito ng hindi direkta. Para naman kay Watari, sobrang saya niya. Pakiramdam niya ay nananaginip siya dahil may pagkakataon na ngayon si Watari na makatabi si Ishihara. Maging ang mga lalaki sa paligid nila ay nainggit sa kanya. Balak nilang asarin si Ishihara, na naging dahilan upang matakot siya. Napansin ito ni Watari, kaya wala siyang magawa kundi hawakan ng mahigpit ang kanyang kamay at ihatid siya pabalik. Biglang lumitaw ang isang estrangherong lalaki. Hindi inaasahan, alam pa niya ang pangalan ni Ishihara. Gayunpaman, ang ekspresyon ni Ishihara ay nagpakita ng ilang takot sa sandaling ito. Gusto na niyang bumalik agad, na nagpakitang nalilito si Watari. Lumabas na ang pangalan ng lalaki ay Fujioka. Siya ang dating kasintahan ni Ishihara. Sa puntong ito, hindi nagmukhang masaya si Watari matapos niyang malaman ang impormasyong iyon. Hindi inaasahan, habang papunta si Watari sa kanyang kwarto, tinawag siya ni Fujioka pabalik dahil gusto ni Fujioka na mahanap si Ishihara. Ngunit hindi niya ito makita kahit saan. Makalipas ang ilang sandali ng pag-uusap, naisip ni Watari na si Fujioka ay isang perpektong tao. Siya ay ganap na angkop para kay Ishihara. Ngunit sa parehong pagkakataon, pinaramdam nito kay Watari na mas mababa siya dahil hinding-hindi siya may kukumpara kay Fujioka. Hindi inaasahan, nang muling magkita sina Fujioka at Ishihara, agad siyang nakipag-ayos na makipagkita rito sa gabi, at hindi sinasadyang nalaman ito ni Tachibana. Nalaman din niya ang higit patungkol sa kanilang nakaraan. Sa sandaling ito, nagmamadaling inihayag ni Ishihara na hindi sila nagmahalan ni Fujioka kailanman. Hindi sila opisyal na nag-date. Dahil dito, agad na nanigas si Tachibana. Lumabas na tinanggihan na ni Ishihara si Fujioka noon pa. Pagkatapos noon, nagayos ang dalawa ng isang pribadong pagpupulong para mag-usap. Pumunta si Ishihara para sabihin ang mga bagay na hindi niya nasabi kay Fujioka noon. Tunay na nagulat si Ishihara sa pagiging seryoso at pagmamahal ni Fujioka. Gayunpaman, mayroon na ngayong gusto si Ishihara, kaya wala na itong pag-asa para kay Fujioka. Umalis siyang malungkot. Nagkataon, nandoon din sina Tachibana at Watari. Nang makita ni Watari si Fujioka,
sobrang nagulat siya dahil akala niya ay magkasama sina Fujioka at Ishihara. Lumabas na magkaiba na ang mga bagay ngayon. Hindi gusto ni Ishihara si Fujioka. Ayaw na rin niyang gumawa ng anumang bagay na may kaugnayan kay Fujioka. Pagkatapos, tumakbo si Shigeno para sunduin ang lahat. Sa sandaling ito, tinanong ni Watari si Shigeno tungkol kay Ishihara. Mabuti na lang at nalaman niya na naghahanda na si Ishihara na umuwi dahil kanina, naligaw si Ishihara. Hindi siya nakauwi ng maaga gaya ng plano. Para naman kay Fujioka, naramdaman niya na unti-unting nagiging komplikado ang mga bagay, kaya naman agad siyang umalis. Hindi inaasahan, natuklasan din ni Shigeno ang lokasyon ni Ishihara, kaya agad niya itong ibinigay kay Watari para makauwi na silang magkasama. Sobrang nagulat si Ishihara na makatanggap ng tawag mula kay Watari. Pagkatapos, nagkaharap ang dalawa sa daan. Hindi napigilan ni Ishihara ang kanyang emosyon, kaya naiyak siya sa unang ilang minuto dahil hindi makapaniwala si Ishihara na ang relasyon ni Watari at Tachibana ay normal lang. Dahil dito, mas lalong naging malungkot si Ishihara. Nahiya pa siya sa sarili niya. Sa sandaling ito, gustong pasanin ni Watari si Ishihara pauwi dahil nasugatan siya kanina. At pagkatapos ay biglang humingi ng paumanhin si Watari dahil sa tingin niya ay lahat ng problema ngayong araw ay dulot ng sarili niyang pagkakamali. Gayunpaman, gustong ipaliwanag ni Ishihara ang mga bagay sa kanya. Hanggang ngayon, sina Ishihara at Fujioka ay hindi kailanman naging magkasintahan dahil si Ishihara ay masyadong mahiyain. Sa buong panahong ito, hindi ibinunyag ni Ishihara ang katotohanan ito sa kahit kanino. At pagkatapos ay buong tapang niyang nasabi ito kay Watari dahil gustong ipahayag ni Ishihara ang sarili niyang saloobin. Gusto pa niyang umamin sa taong gusto niya. Tunay na hinangaan ni Ishihara si Watari dahil kaya niyang gawin iyon. Hindi inaasahan, naghanda si Ishihara na ipahayag ang kanyang nararamdaman habang nag-uusap ang dalawa. Hindi inaasahan, lumitaw si Fujioka sa mismong sandaling iyon. Kaya nagpaliwanag si Watari sa ngalan ni Ishihara na hinding-hindi sila nagmahalan ni Fujioka, na ikinagulat ng lahat sa paligid. Gayunpaman, itinanggi ito ni Fujioka. Hindi niya matanggap ang katotohanan iyon. Ngunit sa sandaling iyon, biglang naging malakas si Ishihara. Inamin niya na ang lahat ay isa lamang hindi pagkakaunawaan, na nagpagalit kay Fujioka. Gusto ni Fujioka na pakinggan ni Ishihara ang lahat ng sasabihin niya, tanggapin man niya ito o hindi. Pagkatapos ay agad na sinubukan ni Fujioka na kontrolin si Ishihara. Mabuti na lang at lumitaw si Tachibana sa tamang oras para iligtas siya. Sa sandaling iyon, sobrang nahiya si Fujioka. Kaya mabilis siyang umalis pagkatapos noon. Hanggang sa makabalik ang lahat sa hotel, humingi sila ng paumanhin kay Ishihara para sa mga hindi kinakailangang insidente. Masaya rin si Watari dahil ligtas na nakabalik si Ishihara. Pagkatapos noon, tumakbo si Ishihara kay Tachibana para magpasalamat. Salamat sa kanya, nagawang harapin ni Ishihara si Fujioka. Gayunpaman, ginawa ito ni Tachibana hindi para kay Ishihara, kundi para mismo kay Watari. Dahil natatakot si Tachibana na dahil sa insidenteng ito, magdadala si Watari ng itsura ng kawalan ng pag-asa. Hindi inaasahan, nagpapasalamat si Ishihara para dito. Sa sandaling ito, si Watari ang taong gustong-gusto ni Ishihara. Palagi siyang nandoon para makinig kay Ishihara. Sinubukan pa niyang intindihin ang mga kapintasan nito. Sa makatuwid, sa pagkakataong ito, gustong baguhin ni Ishihara ang kanyang sarili at gusto niyang yakapin ang tunay na pagkatao ni Watari pagkatapos ng biyaheng ito. Hindi inaasahan, balak ni Ishihara na umamin kay Watari, at determinado siyang huwag hayaang nakawin siya ni Tachibana. Makalipas ang ilang sandali, pumunta si Watari sa lugar ni Tachibana dahil nagdadala siya ng pagkaing pagsasaluhan nila. Gayunpaman, sobrang inis si Tachibana dahil sa mahinang kabaitan ni Watari. Biglang lumapit si Tachibana at hinalikan si Watari, na naging dahilan upang agad itong manigas. At binalaan ni Tachibana si Watari, kung mananatili siyang ganoon, siguradong sisirain ni Tachibana ang lahat ng mahalaga kay Watari. Pagkatapos noon, nang mag-isa na si Watari, bigla niyang naalala ang nakaraan. Bago pa winasak ni Tachibana ang hardin ni Watari, nangako si Watari sa kanya na pupunta sila sa isang lugar na napakalayo, isang lugar kung saan walang makakahanap sa kanila. At siya ang nagtanim ng pag-asa kay Tachibana. Nang sumapit ang gabi, itinigil nila ang kanilang pagkukunwari na pagtakas at parehong mabilis na umuwi. Bigla,
Hindi inaasahang lumitaw si Suzushiro, na winasak ang kasalukuyang iniisip ni Watari. Kinabukasan, punong-puno ng enerhiya si Ishihara dahil balak niyang umamin kay Watari ngayong araw. Paglabas ni Tachibana ng bahay, nakatayo na si Watari at naghihintay sa kanya simula pa noong umagang ito. Hindi pumunta si Tachibana para alagaan ang kanyang hardin gaya ng ginagawa niya araw-araw. Tunay na medyo mausisa si Watari tungkol doon. Gayunpaman, walang pakialam si Tachibana sa anuman. Gusto lang niyang malaman ang nararamdaman ni Watari tungkol sa dalawang halik na ibinigay ni Tachibana sa kanya noon. Ngunit ganap na nanigas si Watari sa sandaling iyon. Naalala niya ang mga kaganapan 6 na taon na ang nakararaan nang winasak ni Tachibana ang hardin ni Watari at pagkatapos ay biglang nawala ng walang anumang dahilan. Inamin ni Watari sa sandaling iyon na sobrang sama ng loob niya dahil biglang naglaho si Tachibana sa kanyang buhay. Sa sandaling iyon, naisip ni Tachibana na marahil natatakot si Watari na muli siyang mawala, kaya ang rason kung bakit siya pumunta rito ngayong araw ay dahil doon. Marahil ay may nararamdaman pa siya para kay Tachibana. Gayunpaman, agad itong itinanggi ni Watari, iniisip na ito ay nasa nakaraan na. Sa makatuwid, agad na umalis si Tachibana matapos tanggihan ni Watari ng ganoon. Hindi inaasahan, nakatayo si Suzushiro sa malayo at narinig ang buong kwento. Tila masama ang loob niya na hindi maganda ang pagtrato ng kanyang kuya kay Tachibana. Nang nasa paaralan si Watari, biglang hiniling ni Ishihara na makausap siya ng pribado. Lumabas na gusto niyang pasalamatan si Watari sa kanyang ginawa noong nakaraang araw nang iligtas niya si Ishihara mula sa lalaking Fujioka na iyon. Mabuti na lang at naging maayos ang lahat. Bigla, may gustong sabihin si Ishihara kay Watari, ngunit naaabala siya ng ibang mga lalaki. Para naman kay Tachibana, kasalukuyan siyang lumiliban sa klase at nagkataong nalaman ito ni Shigeno. Alam pa niya na nalulumbay si Tachibana. Gayunpaman, hindi ito gusto ni Tachibana kapag hinuhulaan ni Shigeno ang kanyang nararamdaman ng ganoon. Ngunit sa sandaling ito, tila nawalan na siya ng motibasyon dahil hindi magawa ni Tachibana ang kanyang inaasahan. Pagkatapos, naglaan ng oras ang dalawa para magtapatan sa isa't isa. Nang bumalik sila, nahuli sila ni Watari. Para kay Ishihara, naihanda na niya ang lahat ng perpekto para umamin kay Watari. Gayunpaman, nakalimutan ni Ishihara na ngayong araw ay naka-duty siya, kaya kailangang ipagpaliban ni Ishihara ang kanyang naunang plano. Bigla, habang nagpapalit siya ng damit, tumakbo si Watari. Lumabas na nasa boys' restroom si Ishihara sakto namang may ibang dumadaan, kaya walang magawa si Watari kundi tumakbo palayo kasama si Ishihara. Hindi inaasahan, binubuksan na ng ibang kaibigan ang pinto mula sa labas, ngunit nandoon pa rin si Ishihara, kaya walang magawa si Watari kundi i-lock ng mahigpit ang pinto. Mabuti na lang at sa wakas ay nakalabas din sila. Gayunpaman, pagkatapos tignan ng maigi si Ishihara, nahiya si Watari. Hindi man lang siya ng ahas na tumingin ng diretso kay Ishihara dahil sa sandaling iyon, tila may ibinubunyag ang kanyang kasuotan. Ngunit dahil dito, naalala ni Ishihara ang mga bagay mula sa nakaraan. Noong una silang magkita, nagtapos din sila sa parehong sitwasyon. Bigla, isang guro ang hindi inaasahang pumasok sa silid, na naging sanhi upang pareho silang matumba sa sahig. Sinamantala ni Ishihara ang pagkakataong ito para umamin kay Watari at pagkatapos ay mabilis siyang umalis. Samantala, hindi ito maalis sa isip ni Watari. Pagkatapos noon, muli silang nagkita. Gayunpaman, walang sinabi si Watari at balak nang umalis. Ngunit tumangging sumuko si Ishihara. Sa sandaling iyon, gusto niyang makipag-date kay Watari, na nagpasindak kay Watari matapos itong marinig. Hindi niya maipahayag ang kanyang emosyon sa sandaling iyon dahil sa unang pagkakataon, ang babaeng lihim na gusto ni Watari ay umamin sa kanya. Nang makauwi si Watari, naghihintay na si Suzushiro sa pinto, mausisa kung nakipag-ayos na ba ang kanyang kuya kay Tachibana. Gayunpaman, malamang nagalit pa rin si Tachibana kay Watari, kaya naghanda si Suzushiro ng mga kamatis na pinitas niya kanina para dalhin ni Watari at makipag-ayos kay Tachibana. Hindi inaasahan, nang dumating si Watari sa bahay nito, ang lugar ay ganap na walang tao. Marahil ay walang sino man sa pamilya ang nagmamalasakit kay Tachibana dahil nakatira siya sa ganoong kaparangan. Biglang natuklasan ni Watari na nagsimula na ng part-time job si Tachibana, kaya agad na pumunta si Watari sa kanyang pinagtatrabahuhan. Ngunit matapos mapansin ni Tachibana si Watari,
agad siyang nagbitaw sa kanyang trabaho dahil ayaw na ni Tachibana na makipagkita kay Watari. Kahit alam iyon ni Watari, gusto pa rin niyang makipag-ayos sa kanya. Biglang nahimatay ang kasamahan ni Tachibana. Napilitan si Watari na gusto niyang pumalit para rito. Ang layunin ay para makapanatili si Watari at makapagmakaawa kay Tachibana. Hindi inaasahan, ang trabahong ito ay naging lubhang mahirap para kay Watari, kaya hindi pa siya pamilyar dito. Nang matapos ang trabaho ng dalawa, nagkaroon sila ng oras para mag-usap. Sobrang mausisa si Tachibana kung bakit alam ni Watari ang lugar na ito, kaya wala siyang magawa kundi sabihin ang buong katotohanan. Mas lalo lang itong nagpagalit kay Tachibana. Matapos malaman ni Tachibana na pumasok si Watari sa kanyang kwarto nang walang pahintulot, ang lahat ng naunang kilos ni Watari ay dahil lamang sa pag-aalala para sa kanyang kababata. Nang pauwi na silang dalawa, biglang nagulat si Watari dahil alam ni Tachibana ang tungkol sa pag-amin ni Ishihara, dahil nasabi na ito ni Ishihara kay Tachibana noon pa. Gayunpaman, pakiramdam ni Watari ay nananaginip siya. Ito ay nagdulot sa kanya ng ligayang hindi maipaliwanag. Ngunit sa parehong pagkakataon, natatakot si Watari dahil kailangan niyang magbigay agad ng mapagpasyang sagot. Hindi inaasahan, nagbigay ng payo si Tachibana kay Watari. Sa sandaling ito, kailangan niyang intindihin ng malinaw ang sarili niya dahil ito ay sariling buhay ni Watari, kaya kailangan niyang gumawa ng sariling pagpili. Sa makatuwid, kinabukasan, nakipagkita si Watari kay Ishihara para malinawan ang nangyari noong nakaraang araw. Hindi inaasahan, biglang humingi ng paumanhin si Watari kay Ishihara dahil hindi pa siya kayang maging isang mabuting kasintahan. Maraming tao ang mas mahusay kaysa kay Watari na naghihintay kay Ishihara. Gayunpaman, hindi niya iyon gusto dahil si Watari ang taong gustong makasama ni Ishihara. Ngunit ang kanyang nararamdaman ay nagdulot ng pagkabalisa kay Watari. Maaari niyang tanggihan ang mga ito dahil ayaw ni Ishihara na mangyari ang lahat gaya ng kay Fujioka. At kung hindi tatutol si Watari, silang dalawa ay maaaring sumubok na mag-date hanggang sa matapos ang summer vacation. Maaaring tapusin ito ni Watari anumang oras kung naramdaman niyang pabigat si Ishihara. Gayunpaman, hindi ito magawang gawin ni Watari. Pumunta siya kay Shigeno para humingi ng tulong. Sa kasalukuyan, hindi makahanap ng anumang pagpipilian si Watari. Higit sa lahat, ayaw niyang biguan si Ishihara. Ngunit dahil sa kalagayan ng pamilya ni Watari, hindi siya nang ahas na isangkat si Ishihara sa anumang gulo. Gayunpaman, may ibang ideya si Shigeno. Pinakamainam para kay Watari na mag-focus sa kasalukuyan, dahil sa hinaharap ay hindi niya alam kung ano ang maaaring mangyari. Laging handa pa nga si Shigeno kung sakaling magkaroon ng problema si Watari sa pakikipag-usap at higit sa lahat, ang mga basic ng pakikipag-date. Ikinagulat ito ni Watari, sa dami ng karanasan ni Shigeno. Biglang lumitaw si Tachibana, higit na nakakagulat, narinig niya ang buong kwento. Lumabas na ito ang pinagtatrabahuhan ni Tachibana at pumunta rito si Watari para mag-apply ng trabaho. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang tanging inaalala ni Tachibana ay kung paano makikipag-date si Watari kay Ishihara mamaya. Oras na para sa interview ni Watari. Hindi niya sinasadyang nakita ang isang babaeng natutulog. Gayunpaman, mukhang pamilyar na pamilyar ang babae, kaya inilapit ni Watari ang kanyang mukha sa mukha nito. Biglang nagising ang babae, na ikinagulat ni Watari sa sobrang lapit nila. Pauwi na siya, nang hindi inaasahan ay nagkataong dumaan si Ishihara, kaya sa sandaling ito ay sabay na silang umuwi. Tila umaarte lang ng normal si Ishihara kahit na mayroon siyang seryosong problema kanina. Sa makatuwid, hindi rin makakilos ng normal si Watari. Kinabukasan ay lumabas silang magkasama. Dahil papalapit na ang exam week, gusto nilang sulitin ang kanilang oras ng magkasama. Hindi inaasahan, gusto ring sumama ni Suzushiro. Gayunpaman, tila naiinis siya dahil si Ishihara ang nandoon. Ngunit nang lumapit ang magandang mukha ni Ishihara, tila nag-alinlangan ng kaunti ang katwiran ni Suzushiro. Samantala, pinagmamasdan sila ni Tachibana at Shigeno. Noong una, nagtatampo si Suzushiro, ngunit kalaunan ay naging masaya siyang muli dahil sa saya ng pagbisitang ito sa zoo. Hindi inaasahan, patuloy na binabantayan sila ni Tachibana. Makalipas ang ilang sandali, nagsimulang magutom si Suzushiro, ngunit sila ni Watari ay lubhang nagulat dahil ang pagkain ay inihanda na ni Ishihara noon pa. Nang sumubok kumain si Suzushiro, namangha siya sa galing ni Ishihara sa pagluluto. Matapos ang pagkain, nahiga si Suzushiro sa sahig para matulog,
habang may oras si Watari na makipag-usap kay Ishihara. Sa sandaling ito, inihayag niya na sa darating na summer vacation, magsisimula si Watari ng part-time job. Natatakot siya na baka hindi siya makagugol ng maraming oras kasama si Ishihara. Gayunpaman, ayos lang ito kay Ishihara dahil lubos niyang nauunawaan ang kanyang sitwasyon. Habang nag-uusap sila, ang kanilang mga kamay ay muntik ng magkadikit, ngunit biglang nagising si Suzushiro, na pumutol sa sitwasyon sa pagitan nila. Pagkatapos noon, napansin din sina Tachibana at Shigeno. Dahil dito ay nagalit si Watari. Gayunpaman, mabilis na umalis si Tachibana, at lumabas na ang layunin niya ay bigyan si Watari ng sariling space kasama si Ishihara. Matapos makita ni Suzushiro ang sitwasyon, tila may na-realize rin siya ng bahagya. Para naman kay Watari, nakakita siya ng ibang magkapareha na magkahawak kamay, kaya gusto rin niyang gawin iyon. Gayunpaman, hindi pa rin siya ng ahas na gawin ito. Hindi inaasahan, si Ishihara ang nagkusa, ngunit tila sobrang takot siya. Nang sumapit ang gabi, iniisip pa rin ni Watari ang pagkakahawak ng kanilang mga kamay kanina. Ang kanyang nararamdaman ay naging sobrang excited sa sandaling ito. Sa wakas, naranasan na ni Watari ang pakiramdam na ito. Kinabukasan, pagkatapos ng klase, hinanap ni Watari si Ishihara para sabay silang umuwi, ngunit hindi niya ito mahanap kahit saan. Sa sandaling ito, agad na pinaghinalaan ng lahat sa paligid ang isang kaina-hinalang relasyon sa pagitan ni Ishihara at Watari. Gayunpaman, agad itong itinanggi ni Watari. Kung hahayaan niyang may makatuklas, ito na ang katapusan ng kanyang buhay, kaya kailangang maging lubhang maingat ni Watari sa sandaling ito. Pagkatapos noon, nanatiling pareho ang kanilang relasyon. Gayunpaman, sa paaralan, pareho silang nagbibigay atensyon sa isa't isa. Ikinatuwa nila ito ng malaki. Hindi inaasahan, ang babaeng nakaidlip noong nakaraang araw ay pumunta sa paaralan para hanapin si Watari. Ang pangalan niya ay Makina. Samantala, mausisa si Tachibana sa sitwasyon ni Watari, ngunit lumitaw si Ishihara sa mismong sandaling iyon. Maging ang mga tao sa paligid ay sobrang nagulat. Gayunpaman, hinahanap ni Makina si Watari sa gate ng paaralan, na ikinagulat niya. Hindi alam ni Watari kung paano nakarating doon si Makina. Lumabas na naging teammates pala sila sa track and field team noon. Ngayon lang ito naalala ni Watari. Ikinagulat ng lahat ang impormasyong ito. Noon, sikat na sikat si Makina, itinuturing pang ang star ng track and field team. Dati, nagkataong nakilala ni Makina si Watari sa isang interview, kaya ngayong araw ay pumunta siya para ipaalam kay Watari na pareho silang opisyal na natanggap sa trabaho. Dahil walang telepono si Watari, hindi niya natanggap ang notification. Hindi inaasahan, nakaisip si Makina ng isang ideya, sabay silang bibili ng mga telepono. Ngunit sa sandaling ito, nag-aalala si Watari dahil natatakot siya na baka mali ang akalain ni Ishihara sa paghawak ni Makina. At ganoon nga ang nangyari. Kasalukuyang nakakaramdam ng pagkabalisa si Ishihara. Nang makita ito ni Tachibana, agad siyang inaliw nito. Para naman kay Watari, nagulat siya sa kakayahan ni Makina, dahil nakatanggap siya ng scholarship mula sa isang prestihiyosong paaralan. Humanga rito si Watari ng malaki. Sa wakas, nagkaroon na si Watari ng sariling telepono. Gayunpaman, mas mahal ito kaysa sa inaasahan niya. Pagkatapos noon, agad na tinawagan ni Watari si Ishihara, na ikinatuwa ng babae ng malaki dahil si Ishihara ang unang babaeng naisip ni Watari. Gayunpaman, nagselos ng kaunti si Makina rito. Sa sandaling ito, naging mausisa siya tungkol sa babaeng iyon. Hindi inaasahan, walang itinago si Watari kay Makina. Inihayag niya na ang babae ay kanyang kasintahan. Pagkatapos ay agad na umalis si Watari, iniwan si Makina na mag-isa doon. Nagsimula siyang magalit dahil may ibang babae sa puso ni Watari. Kinabukasan, nagsimula na silang magtrabaho ng magkasama. Bagamat dati nang nag-apply si Makina para maging server, kailangan na niya ngayong magtrabaho sa kusina dahil kulang sa staff ang restaurant. Sa sandaling ito, nagmungkahi si Makina na gusto niyang pumunta sa kung saan pagkatapos nilang magtrabaho. Gayunpaman, agad na tumanggi si Watari dahil may appointment na siya, at iyon ay sa kasintahan ni Watari. Sa makatuwid, gusto ni Makina na ipakilala niya ito. Hindi inaasahan, sobrang mausisa si Makina tungkol doon. Gayunpaman, biglang nagalit si Watari dahil sa mga naunang kilos ni Makina, dahil tila hindi siya propesyonal sa trabaho. Sa rason na ito, ayaw na ayaw ni Watari na magpatuloy ang ganoong pag-uugali.
Kaya sinubukan ni Makina ng husto pagkatapos nito na kumpletuhin ang kanyang trabaho at ipakita kay Watari kung ano siya kapag seryoso. Makalipas ang ilang sandali, biglang lumitaw si Tachibana sa tabi ni Makina. Lumabas na pumunta siya para kunin ang isang bagay na nakalimutan niya kanina. Pagkatapos ay mabilis na umalis si Tachibana. Sa sandaling ito, tumakbo si Makina kay Watari. Akala niya ang kasintahan ni Watari ay si Tachibana dahil sinabihan si Makina na nandoon si Tachibana. Hindi inaasahan, matapos siyang makita, nagpa siya si Watari na habulin siya. Gayunpaman, nawala na sa paningin si Tachibana. Ngunit narito ang tavern. Naisip ni Watari na imposibleng nagtatrabaho rito si Tachibana. Biglang lumitaw ang team leader ni Makina. Hindi niya alam kung bakit nandoon si Makina. Natakot si Makina na baka maging mas komplikado ang lahat, kaya wala siyang magawa kundi umalis kasama ang team leader. Para naman kay Watari, bumalik siya para makipag-date kay Ishihara. Ibinabahagi ni Watari ang tungkol sa kanyang kasalukuyang trabaho, kaya hindi sinasadyang na-realize ni Ishihara na pareho ng shift sina Watari at Makina. Dahil dito ay nag-alala si Ishihara dahil nakita na niya kung anong klaseng tao si Makina noon. Ngunit nagtitiwala pa rin si Ishihara kay Watari, gaya ng lagi niyang ginagawa. Nang pauwi na sila, inanyayahan ni Ishihara si Watari na pumunta sa kanilang bahay, na ikinagulat niya. Gayunpaman, agad na sumang-ayon si Watari. Nang papalapit na ang gabi, muling tumakbo si Watari sa bahay ni Tachibana. Mausisa siya tungkol sa kasalukuyang trabaho ni Tachibana, kaya handa itong magbahagi. Ngunit gustong maunang magbahagi ni Watari. Sa makatuwid, hindi siya nag-atubiling magreklamo ng kaunti dahil ito ang una niyang trabaho. Sumasakit ang kanyang mga binti. Hindi inaasahan, hindi tumutol si Tachibana na imasahe ang mga ito. Gayunpaman, nahiya si Watari dahil marahil ito ang unang pagkakataon na may babaeng nagmasahe sa kanya ng ganito. Tunay ngang mukhang hindi siya sanay. Unti-unting namula ang mukha ni Watari sa sandaling ito. Mas lalong lumapit si Tachibana sa kanya, na nagpahirap kay Watari na huminga. Sakto namang tumawag si Ishihara kay Watari, kaya tumigil na rin si Tachibana pagkatapos. Inihayag niya ang kanyang kasalukuyang trabaho. Lumabas na nagtatrabaho si Tachibana sa ibang restaurant na may mas mataas na sahod. At tila natutuwa si Tachibana na namali ng hinala si Watari noong umagang iyon. Makalipas ang ilang sandali, nakatanggap si Watari ng isa pang tawag mula kay Makina. Sa pagkakataong ito ay inanyayahan niya si Watari na manood ng Furry Works kasama siya sa weekend, ngunit tumanggi muli ito, na hindi matanggap ni Makina. Lumabas na gusto niya lang na magkunwaring kasintahan niya si Watari para sabay silang makipagkita sa kaibigan ni Makina. Sa rason na ito, tinanggihan siya ni Watari dahil may kasintahan na siya at gusto niyang maging seryoso sa relasyong iyon. Pagkatapos noon, inanyayahan ni Watari si Ishihara na manood ng Furry Works ng magkasama. Gayunpaman, tumanggi ito dahil laging lumalabas si Ishihara kasama ang kanyang mga kaibigan sa kanilang probinsya. Sa sandaling ito, nagsimulang malungkot si Watari dahil tinanggihan siya ni Ishihara. Maging si Suzushiro ay may nauna ng appointment. Sa wakas, dumating na ang araw ng Furry Works Festival. Dinala rito ni Watari si Suzushiro. Matapos niyang makita ang lahat na nakasuot ng tradisyonal na kasuotang Hapon, ninais din ni Watari na makita si Ishihara sa ganoong suot. Bigla, may agarang bagay na kailangang asikasuhin si Ishihara, kaya agad siyang pumunta rito. Lumabas na naligaw si Makina. Sa rason na ito, mabilis na pumunta si Watari para hanapin siya. Ngunit dahil tinanggihan si Makina ni Watari kanina, ayaw na niya itong harapin dahil nasaktan siya nito. Pagkatapos, nagkaroon ng maliit na argumento ang dalawa tungkol dito. Bigla, hinaras sila ng dalawang estranghero, kaya agad na tumakbo palayo sina Makina at Watari para makatakas. Gayunpaman, tila dismayado si Makina pagkatapos dahil hindi niya nakitang lumaban si Watari at balak lang nitong tumakas sa sandaling iyon. Ngunit iyon ang kanyang layunin, wala siyang pakialam sa sarili niyang kahinaan, kailangan lang niyang makahanap ng paraan para mapanatiling ligtas ang mahalagang tao. Sakto namang nagsimula ng ilunsad ang mga Furry Works. Hindi inaasahan, sabay na nasaksihan ni Watari at Makina ang eksenang ito. Higit na nakakagulat, lumitaw si Ishihara pagkalipas ng ilang sandali. Bagamat huli na siya, ang presensya ni Ishihara ay sapat na para maging masaya si Watari. Sa sandaling ito, ipinakilala ni Watari ang dalawang babae sa isa't isa. Sa wakas ay nakita na ni Makina ang kasintahan ni Watari.
Bigla siyang nagalit at tumakbo sa kung saan dahil nagselos si Makina sa kagandahan ni Ishihara. Talagang hindi ito gusto ni Makina. Matapos ang Furryworks Festival, sabay na umuwi sina Watari at Ishihara. Gayunpaman, malakas ang ulan, kaya malamang na kailangan nilang maghintay ng kaunti bago sila makauwi. Ngunit naisip ni Watari na ito ay siguradong pagkakataon para magkaroon sila ng mas maraming oras ng magkasama. Hindi inaasahan, pauwi na sila nang hindi sinasadyang makasalubong nila si Tachibana. Dahil hindi matiis ni Watari na may mabasa sa ulan, inanyayahan niya ang dalawang babae na pumunta sa kanyang bahay. Naghanda pa si Watari ng mga damit para sa kanilang dalawa. Hindi inaasahan, hindi makakauwi si Suzushiro ngayong araw dahil sa masamang panahon, kaya ngayong gabi ay silang tatlo lang. Pagkatapos noon, patuloy na iniisip ni Watari si Tachibana. Lumabas na pumunta siya rito para lang diligan ang mga halaman ni Suzushiro. Sa kasamaang palad, bumuhos ang ulan, kaya dahil dito, kailangang manatili ni Tachibana sa bahay ni Watari. Kasabay nito, nagpasalamat din si Watari kay Tachibana sa kanyang ginawa. Pagkatapos noon ay natulog na siya. Hindi inaasahan, si Ishihara mula sa kabilang kwarto ay palihim na pumunta sa lugar ni Watari. Sinasamantala ang mahimbing na tulog ni Watari, sinubukan ni Ishihara na halikan siya ng lihim. Gayunpaman, hindi siya nagtagumpay sa pagkakataong ito. Biglang nagising si Watari, na nag-iwan sa kanilang dalawa sa isang awkward na sitwasyon. Pagkatapos noon, gusto nilang subukang makaranas ng bagong sensasyon. Maging si Watari ay nagulat sa katapangan ni Ishihara. Ngunit para kay Ishihara, si Watari ay isang lalaki na iba sa iba. Siya ay tunay na kakaiba kumpara sa lahat. Hindi inaasahan, biglang tumigil si Watari dahil ayaw niyang magmadali rito. Sobrang nahiya si Ishihara pagkatapos, kaya agad siyang tumakbo palabas ng kwarto. Bagamat tila interesado si Watari rito, naisip niya na kung gagawin nila ang mga bagay na ito rito, magiging masyadong mabilis ang lahat. Gusto niyang unti-unti ang pag-unlad, lalo na kay Ishihara. Lalo pang kailangang mag-ingat ni Watari sa oras na ito dahil ito ang panahon na maaari siyang gumawa ng mahahalagang desisyon. Gayunpaman, nagsisisi pa rin si Watari na tila pinapalampas niya ang isang once-in-a-lifetime na pagkakataon. Para naman kay Ishihara, nahiya siya pagkatapos ng naunang sitwasyon. Hindi niya alam kung paano haharapin si Watari kinabukasan. Kinabukasan, parehong maagang gumising ang dalawang babae para umalis dahil natatakot silang mapansin ni Tamayo. Gayunpaman, sasama si Watari kay Tachibana dahil may morning shift siya ngayong araw. Bigla, tinanong ni Watari si Tachibana kung may nalaman ba siya kay Ishihara noong nakaraang gabi, ngunit naisip ni Tachibana na walang espesyal na nangyari, kaya hindi na nang ahas si Watari na magtanong pa. Hindi inaasahan, ibinahagi ni Tachibana sa sandaling ito na naobserbahan niya ang lahat noong nakaraang gabi dahil katabi siya ng kanilang kwarto. Sobrang nagulat dito si Watari dahil akala niya ay lihim lang ito sa pagitan nilang dalawa. Sa sandaling ito, natutuwa si Tachibana dahil may mahusay na self-control si Watari. Ngunit gusto lang ni Watari na tapusin na ang usapan doon. Nang dumating siya sa trabaho, tinext ni Watari si Ishihara para humingi ng paumanhin sa nangyari noong nakaraang araw. Gayunpaman, wala siyang natanggap na tugon mula kay Ishihara, na naging dahilan upang manghina ang ekspresyon ni Watari. Para naman kay Ishihara, hindi siya naging masaya. Bigla, nakita ni Ishihara si Shigeno sa library. At dahil napansin niya na tila malapit si Shigeno kay Watari, gustong humingi ni Ishihara ng pabor kay Shigeno. Ang pabor na iyon ay makuha ang kanyang opinyon tungkol sa kanyang buhay pag-ibig. Pagkatapos noon, inihayag ni Ishihara ang lahat, dahil lang sa gusto niyang makaisip si Shigeno ng paraan para makatulong. Makalipas ang ilang sandali ng pag-uusap, nakumpirma ni Shigeno na may nararamdaman pa rin si Watari para kay Ishihara, ngunit marami siyang panloob na salungatan tungkol sa kanyang emosyon. Tila hindi pa rin sila sanay sa isa't isa. Gayunpaman, kailangang magtiwala ni Ishihara kay Watari, at para kay Shigeno, iyon ang mahalagang bagay sa sandaling ito. Naisip din ni Ishihara na ito ang kailangan niyang gawin sa kasalukuyan. Para naman kay Watari, nanonood siya ng pelikula kasama si Makina dahil kanina ay pareho silang nakatanggap ng mga tiket mula sa may-ari ng restaurant. Inanyayahan din ni Watari si Suzushiro na sumama sa kanila. Hindi inaasahan, habang ang lahat ay nakatutok sa pelikula, nahiga si Watari at nakatulog. Sa sandaling ito, nagsimulang tumawag si Ishihara sa kanya, ngunit tumanggi si Watari na sumagot.
Hindi niya alam ang sitwasyong ito. Mabuti na lang at sumagot si Watari sa mensahe ni Ishihara pagkatapos. Nagkasundo silang dalawa na mag-usap ng harapan kinabukasan. Sa sandaling ito, sobrang kaba ni Watari dahil mahina siya sa pakikipag-usap sa iba. Gayunpaman, susubukan pa rin ni Watari ang kanyang makakaya upang ipahayag ang lahat para matiyak na mauunawaan ni Ishihara ang kanyang nararamdaman. Hindi inaasahan, hindi sinasadyang nagkasalubong sila. Nagsimula silang mag-usap at tuluyang nakalimutan ang presensya ni Makina. Pagkatapos noon, iginiit ni Makina na hindi sumuko. Gusto niyang sumama kay Watari bago ang kanilang nakatakdang appointment. Maging si Ishihara ay nagulat sa pagkukusa ni Makina. Dahil dito ay lalong nakaramdam ng kawalang katiyakan si Ishihara. Ngunit dahil sa lubos na pagtitiwala ni Ishihara, wala siyang magawa kundi sumang-ayon dito. Gayunpaman, nang sumama si Watari kay Makina, nagsimulang ibunyag ni Makina na nagsimula na siyang may magustuhan. Ngunit hindi nang ahas si Makina na umamin sa taong iyon dahil natatakot siya na baka mawala ang kanilang kasalukuyang relasyon. Kayang makisimpat siya ni Watari sa sitwasyong ito dahil nasa katulad na kalagayan na siya noon, kaya ang tanging nagawa ni Watari ay hikayatin si Makina na gawin ang kanyang makakaya. Ngunit ang taong gusto ni Makina ay si Watari mismo. Gayunpaman, malamang na hindi pa niya alam ang katotohanan. Pagkalipas ng mahabang panahon, nahuli sila ni Tachibana na magkasamang namasyal. Sa sandaling ito, biglang naalala ni Watari na ito ang bagong pinagtatrabahuhan ni Tachibana. Ngunit naiwan si Makina dahil ang dalawa ay sobrang abala sa kanilang pag-uusap kaya nakalimutan na nila ang presensya ni Makina. Kaya hindi nagmukhang masaya si Makina sa sandaling ito dahil wala siyang natatanggap na atensyon mula kay Watari. Bigla, hindi inaasahang umupo si Makina sa kandangga ni Watari dahil gusto niyang mapansin siya ni Watari kahit minsan lang. Hindi inaasahan, hindi naintindihan ni Watari ang nangyayari. Tila nalilito siya sa kilos ni Makina. Biglang tumayo si Watari, na naging dahilan upang matamba si Makina sa sahig. Sa sandaling ito, inamin ni Watari na wala rin siyang lakas ng loob kay Ishihara dahil natatakot si Watari na baka isipin ni Ishihara ng masama ang tungkol sa kanya. Laging niyang pinapanatili ang isang panlabas na fasad. Laging gustong panatilihin ni Watari ang isang perpektong imahe. Ngunit hindi kailanman nasabi ni Watari kay Ishihara na talagang mahal niya ito. Gayunpaman, wala pa ring pagkakataon si Watari na maging ganoon kaprangka kay Ishihara. Bigla, matapos marinig ang tapat na pag-amin ni Watari, agad na nagalit si Makina at dahan-daang lumayo, iniwan si Watari na mag-isa, hindi naintindihan ang nangyari. Hindi inaasahan, bigla niyang na-realize na kanina pa pala nakatayo doon si Ishihara, at marahil ay narinig na niya ang buong kwento ni Watari. Dahil dito, nagkaroon ng pagkakataon si Ishihara na maunawaan ang katapatan ni Watari sa pagkakataong ito. Pagkatapos noon, magkahawak kamay na naglakad ang dalawa sa paligid ng lungsod. Ngayon ay hindi na nakaramdam ng pagkabalisa si Ishihara. Simula noong nakaraang gabi, ang puso ni Ishihara ay hindi mapakali. Natakot siya na baka hindi na siya gusto ni Watari, ngunit marahil ay mayroon na siyang sariling sagot. Maging si Watari ay nakaramdam ng parehong emosyon. Ngayon ay makakahinga na siya ng maluwag dahil naipahayag na niya ang mga bagay na hindi man lang niya ng ahas na isipin noon. Para naman kay Makina, marahil ang kanyang mga problema ay hindi lamang tungkol sa pag-ibig kundi pati na rin sa academics. Ang kasalukuyang training ni Makina ay hindi na kasing ganda ng dati. Bahagi ng rason ay marahil dahil unti-unti siyang nawalan ng tiwala sa sarili matapos ang sarili niyang kwento ng pag-ibig. Kaya kailangan na ngayong magsumikap ni Makina para manatiling bahagi ng school team. Kinabukasan, pumunta si Makina sa bahay ni Watari. Dahil hindi pa rin niya maiwan ang usaping romantiko na ito, nagpa siya si Makina na magbitiw sa track and field team at magsisimula siya ng isang bagong paglalakbay. Determinadong magsimula muli si Makina mula sa simula. Gayunpaman, alam niya na hinding-hindi siya magiging isang tao na mapapabilang sa puso ni Watari. Ngunit gusto pa ring ipagpatuloy ni Makina ang kanyang determinasyon hanggang sa huli. Bagamat summer vacation na, patuloy na pumapasok si Watari sa paaralan dahil magre-review siya para sa university exams kasama si Ishihara. Para naman sa ibang mga lalaki, wala silang interes sa pag-aaral. Pumupunta lang sila sa klase para makita si Ishihara. Sa sandaling ito, parehong palihim na nagtitext sina Watari at Ishihara dahil hindi pa nila ibinubunyag ang kanilang kasalukuyang relasyon sa lahat. Makalipas ang ilang sandali, naghintay si Watari kay Ishihara sa labas ng paaralan.
Biglang lumitaw si Tachibana sa likuran ni Watari. Bagamat hindi siya kasalukuyang nagre-review para sa exams, kailangan pa ring dumalo ni Tachibana sa swimming class dahil masyadong marami siyang nalimutang klase noon. Gayunpaman, hindi pa rin marunong lumangoy si Tachibana, kahit na nag-practice na siya sa bahay. Wala pang nakakamit na magandang resulta si Tachibana. Sa sandaling ito, naisip ni Tachibana na kung 6 na taon na ang nakararaan, nagawa sana siyang turuan ni Watari, at marami pang ibang bagay na naituro ni Watari. Gayunpaman, pinutol niya si Tachibana. Pagkatapos, nagsimulang ihayag ni Watari na nasabi na niya ang lahat kay Ishihara. Sa makatuwid, hindi na mabibigyan ni Watari ng atensyon si Tachibana gaya ng dati. Naintindihan ni Tachibana ang pahayag na ito. Marahil ay ayaw na ni Watari na magtagal sa nakaraan dahil ngayon ay nasa tabi na niya si Ishihara. Susubukan ng dalawa na maging masaya ng magkasama. Oras na para umalis si Tachibana. Gayunpaman, anuman ang gawin ni Watari, hindi babaguhin ni Tachibana ang iniisip sa kanyang puso dahil palagi silang magiging magkababata. At pagkatapos ay opisyal nang nagsimulang mag-date si Watari at Ishihara. Iyon ang rason kung bakit laging si Ishihara ang numero 1 sa puso ni Watari. Pagkatapos noon, tumawag si Watari sa bahay at ipinaalam kay Suzushiro na dahil sa isang hindi inaasahang bagay, hindi siya agad makakauwi. Lumabas na pupunta si Watari sa bahay ni Ishihara ngayong araw. Hindi inaasahan, tumawag siya para humingi ng pahintulot sa kanyang mga magulang. Nang dumating ang dalawa, naging sobrang kaba ni Watari dahil ito ang unang pagkakataon na makikilala niya ang mga magulang ni Ishihara. Sa sandaling ito, sobrang balisa ni Watari. Hindi man lang niya alam ang sasabihin. Makalipas ang ilang sandali, nagkaroon ng pagkakataon si Watari na makausap ng pribado ang ina ni Ishihara. Hindi inaasahan, nalaman niya ang tungkol sa sitwasyon ng pamilya ni Watari. Dahil dito ay mas lalong nagustuhan siya ng ina ni Ishihara dahil kapag nakikipagkaibigan si Ishihara sa klase, halos hindi mapalagay ang kanyang ina. Kaya nang malaman niyang ang taong iyon ay si Watari, nakaramdam ng ginhawa ang ina ni Ishihara. Hindi na niya kailangang mag-alala tungkol kay Watari. Makalipas ang ilang sandali, silang dalawa na lang ni Watari at Ishihara sa bahay. May agarang bagay ang kanyang ina at kailangang lumabas. Sa sandaling ito, inanyayahan ni Ishihara si Watari sa kanyang kwarto para mag-aral. Gayunpaman, may ibang naisip si Watari, na nagpamula sa kanya. Hindi inaasahan, nang umakyat sila sa itaas, nagsimulang isara ni Ishihara ang mga kurtina. Lumabas na gusto niyang ipagpatuloy ang hindi nila natapos noon. At inihanda na ni Ishihara ang lahat para magkaroon sila ng pagkakataong gawin ito ngayong araw. Gayunpaman, masyado pa itong maaga para kay Watari. Ngunit mahigpit pa rin siyang niyakap ni Ishihara dahil gusto niya talagang maging tunay na magkasintahan sila. Hindi inaasahan, bumalik ang ina ni Ishihara ng mas maaga kaysa sa inaasahan, na ikinagulat nilang dalawa. Lumabas na alam na pala niya ang kanilang plano noon pa. Habang wala si Ishihara, may sinabing ilang salita ang kanyang ina kay Watari, kaya mabilis siyang umalis pagkatapos noon. Para kay Ishihara, hindi niya naintindihan ang nangyayari. Gayunpaman, naramdaman niya na baka may ginawang hindi tama ang kanyang ina kay Watari. Hindi inaasahan, may sasabihin ang kanyang ina kay Ishihara. Lumabas na gusto lang niyang itanong kung pwedeng magkaibigan na lang ba sina Ishihara at Watari. Para naman kay Watari, dahil sa sobrang sama ng panahon, bigla siyang nahimete. Makalipas ang ilang sandali, nang magising si Watari, nagulat siyang makita si Tachibana na nakatayo sa harap niya. Hindi inaasahan, alam niya ang lahat ng nangyari kanina. Ngunit para kay Tachibana, normal lang iyon. Gayunpaman, naging masyadong mapusok si Ishihara, na unti-unting naging sanhi ng pagiging komplikado ng mga bagay. Sa kasamaang palad, kailangang harapin ni Watari ang mga hindi inaasahang kahihinatnan, katulad ng kanyang ama na nagkaroon ng anak habang nasa high school pa, at iyon ang rason kung bakit sila parehong tumakas. Maging ang pamilya ay nagkawatak-watak dahil dito. Gayunpaman, sobrang nagulat si Watari sa kaalaman ni Tachibana tungkol sa kanyang pamilya. Ngunit natatakot pa rin si Watari na kailangan niyang makipaghiwalay kay Ishihara. Pagkatapos noon, kailangan pa rin bumili ni Watari ng ice cream para kay Suzushiro dahil kanina pa ito naghihintay sa bahay para sa kanya. Hindi inaasahan, biglang lumitaw ang ina ni Ishihara. Hinanap niya si Watari kahit saan, at sobrang nagulat si Watari doon. Nakaramdam pa siya ng kaunting kaba. Mabuti na lang at sumama si Tachibana,
kaya mas naging kampante si Watari. Gayunpaman, nangako ang ina ni Ishihara na wala siyang gagawin sa kanya dahil si Watari ay isa sa mga mahahalagang kaibigan ni Ishihara. Gayunpaman, sobrang naging awkward ang pakiramdam ni Watari dahil hindi niya alam ang sasabihin. Nang magkita silang dalawa ng mag-isa para mag-usap, agad na humingi ng paumanhin si Watari dahil ang lahat ng gulo ay dulot niya lamang. Gayunpaman, alam ng ina ni Ishihara ang katotohanan, lahat ay nagmula sa sariling mga ideya ni Ishihara. Alam niya ang lahat ng nangyayari, kaya gusto niyang magpatuloy bilang kaibigan ni Ishihara, ngunit hindi na dapat ipagpatuloy ng dalawa ang kanilang kasalukuyang relasyong romantiko. Dahil dito ay nanigas si Watari sa mismong lugar. Gayunpaman, ayon sa kanya, ito ang pinakamahusay na solusyon. At bilang isang ina, hindi niya pwedeng hayaang makatagpo ng anumang gulo si Ishihara bago pa ito maging mature. Ngunit gusto lang ng ina ni Ishihara na pansamantala silang maghiwalay hanggang sa pareho na silang mature. Kung mananatili pa rin ang kanilang nararamdaman, maaari pa rin silang magkabalikan. Hindi inaasahan, nakahanap ng solusyon ang ina ni Ishihara. Gayunpaman, ang problema ay kay Watari, matatanggap ba talaga niya ito? Pagkatapos noon, inihatid si Watari pabalik sa bahay. Ngunit iniisip pa rin niya ang nangyari, at hindi nang ahas si Tachibana na mag-usisa tungkol sa anuman. Nang makauwi si Watari, nagsimulang magalit si Suzushiro dahil huli na itong nakauwi ngayong araw. Pagkatapos noon, mahigpit niyang niyakap ang kanyang kapatid dahil si Suzushiro lang ang pinakamahalagang tao kay Watari. Naging abnormal ang kanyang mood, maging si Suzushiro ay napansin ito. Bagamat hindi niya alam kung ano ang nangyayari, handa pa ring aluan ni Suzushiro ang kanyang kuya. Pagkatapos noon, dahan-daang pinag-isipang mabuti ni Watari. Nagpa siya siyang huwag sumuko, kaya nagpadala ng mensahe si Watari kay Ishihara. Hindi inaasahan, gusto niyang seryosong mag-date silang dalawa sa isa't isa. Kinabukasan, muli silang nagkita. Ang maningning ng ngiti ni Ishihara ang muling nagpatibok sa puso ni Watari. At naramdaman din ni Ishihara ang sobrang saya dahil maaari na silang bumalik sa kung ano sila noon. Nagulat sila sa pagbabagong ito. Gayunpaman, bawat isa sa kanila ay napanatag dahil maayos pa rin ang kanilang nararamdaman. Sa trabaho, dala na ngayon ni Watari ang isang napaka-relaxed na mood. Maging si Makina ay napansin ang pagbabagong ito. Pagkatapos noon, hindi pa rin nakalimutan ni Watari na batiin siya, sana, sa lalong madaling panahon, ang taong lihim na nagustuhan ni Makina noon. Sa kasalukuyan, ang mood ni Watari ay laging masayahin kahit na pumupunta siya sa review study. Ganoon din ang nangyari. Noong una ay naging sanhi ito upang mag-alala si Tamayo dahil hinala niya na may hindi inaasahang nangyayari kay Watari. Gayunpaman, penyanatag niya si Tamayo dahil maayos lang si Watari sa sandaling ito. Para naman kay Shigeno, pumunta ang ina ni Ishihara para makipagkita sa kanya ngayong araw. Lumabas na ang lahat ng nauna ay sinabi ni Shigeno, kaya alam na alam ng ina ni Ishihara ang nangyari. Bagamat gusto niya si Watari ng malaki sa sandaling ito, hindi pa rin niya gusto na ipagpatuloy nila ang kanilang relasyon. Gayunpaman, naisip ni Shigeno na siguradong hindi sila maghihiwalay ng ganoon kadali dahil ang kanilang nararamdaman ay unti-unting naging maayos. Walang makakapigil sa kapangyarihan ng pag-ibig. Bigla, nagkaroon ng problema sa kalusugan si Makina, kaya kailangang manatili si Watari sa tabi niya para alagaan siya. At lubos na sumang-ayon dito si Ishihara dahil alam niya na dapat silang maglaan ng mas maraming oras ng magkakasama. Gayunpaman, hindi ito kailangang maging labis. Sa makatuwid, susubukan ni Ishihara na tanggapin ang mahirap na sitwasyong ito. Para naman kay Makina, naisip niya na ito ay isang magandang pagkakataon para makasama si Watari, dahil ang mga ganoong sandali ay hindi laging nangyayari. Dahil nagsinungaling si Makina na lumalala ang kanyang kalusugan, pumunta si Watari sa kanyang lugar para alagaan siya. Sa bihirang pagkakataong ito, nagkusa si Makina na lumapit kay Watari. Bagamat may sugat sa binti si Makina, gusto pa rin niyang bumaba sa field para mag-practice tumakbo. Lumabas na ito mismo ang layunin ni Watari, upang pukawin ang kanyang nararamdaman para kay Ishihara. Gayunpaman, hindi nagtagumpay si Makina dahil mas naging malapit pa sila ngayon. Pagkalipas ng ilang araw, pumunta si Shigeno sa bahay ni Ishihara ngayong araw. Sa sandaling iyon, sobrang nagulat siya dahil nakita niyang nagluluto si Ishihara. Lumabas na sinusunod niya ang recipe ni Watari para mamaya ay masorpresa ni Ishihara si Watari mismo.
Hindi na mag-aalala ang kanyang ina sa anuman kung mananatili si Ishihara sa kusina ng ganito. Matapos marinig ni Shigeno ang mga salitang ito mula mismo sa ina ni Ishihara, na-realize niya na tila unti-unting gumagalaw ang lahat sa positibong direksyon. Para naman kay Watari, nakatanggap siya ng tawag mula kay Ishihara sa sandaling ito. Lumabas na tumatawag siya para tingnan ang kondisyon ni Makina. Mabuti na lang at mukhang maayos naman siya, kaya mas napanatag si Ishihara. Kinabukasan, nagpadala ng sulat ang mga magulang ni Tachibana para magtanong tungkol sa kanya. Gayunpaman, wala siyang naramdaman kahit ano. Sa paaralan, lihim na nagayos sina Ishihara at Watari na magkita sa library, kaya pareho silang nanatiling tahimik hanggat maaari. Hindi inaasahan, nagsalita si Ishihara. Gusto niyang pumunta sa bahay ni Watari ngayong gabi, na nagpabalisa kay Watari dahil alam niyang hindi sila pwedeng walang gawin. Ngunit natatakot si Watari na baka hindi pumayag ang ina ni Ishihara. Gayunpaman, walang pakialam si Ishihara doon dahil simula nang ipagbawal ng kanyang ina, unti na siyang hindi nakikipag-usap dito. Sa sandaling ito, nakaramdam ng guilt si Watari, dahil lang sa kanya, naging magulo ang pamilya ni Ishihara. Ngunit malinaw na naintindihan ni Ishihara na ang lahat ay dahil sa sarili niyang desisyon. Gayunpaman, ayaw ni Watari na ang kanilang relasyon ay magdulot ng kahirapan sa iba. Gayunpaman, pupunta pa rin si Ishihara sa bahay ni Watari ngayong gabi. Pagkatapos noon ay agad siyang umalis. Bigla, nakasalubong ni Ishihara si Tachibana. Hindi inaasahan, balak ni Tachibana na huminto sa pag-aaral, at nalaman ni Ishihara ang lihim na ito. Kaya nagkaroon ng oras ang dalawa para magtapatan ngayong araw. Pupunta si Tachibana sa bahay ng kanyang mga magulang, at may plano pa siyang lumipat ng paaralan. Gayunpaman, hindi ito sinabi ni Tachibana kay Watari. Para kay Watari, bigla siyang pumunta sa lugar ng ina ni Ishihara dahil gusto ni Watari na talakayin ang ilang mga bagay. Lumabas na nalaman niya ang dahilan kung bakit tinutulan ng ina ni Ishihara ang kanilang relasyon, ito ay tungkol sa kanilang sexual na relasyon. Ngunit tunay na naintindihan ito ni Watari nang napakalinaw dahil ang mga magulang ni Watari, nang isilang siya, ay mga estudyante pa rin sa high school. Salamat sa mga kamag-anak ni Watari, nalaman niya kung gaano kahirap ang ganoong sitwasyon. Sa makatuwid, hindi nang ahas si Watari na hayaang mangyari ang ganoong bagay. Ganap niyang nauunawaan ang malaking responsibilidad na kaakibat nito. At tunay na nakaramdam ng guilt si Watari nang marealize niya na ang relasyon ni Ishihara sa kanyang ina ay kasalukuyang napakasama, bahagi dahil sa kanya. Hindi inaasahan, natuwa ang ina ni Ishihara sa mga naunang iniisip ni Ishihara, at tunay na naintindihan niya kung bakit gustong manatili ni Ishihara sa tabi ni Watari. Sa sandaling ito, tahimik na naintindihan ni Watari na marahil ay tinanggap na ng ina ni Ishihara ang kanilang relasyon. Kaya balak ni Watari na tawagan si Ishihara para ibahagi ang magandang balitang ito. Hindi inaasahan, nalaman niya na malapit nang lumipat ng paaralan si Tachibana, na ikinagulat ni Watari sa ganoong biglaang balita. Kaya mabilis siyang tumakbo sa lugar ni Tachibana. Nagsimulang magalit si Watari dahil tumanggi si Tachibana na ibunyag ang mahalagang bagay na ito sa kanya. Bigla, sumakay ang dalawa sa tren ng magkasama para pumunta sa bahay ni Tachibana. At mula sa sandaling ito, nagsimulang magpaalam si Tachibana kay Watari. Ayaw na niyang makita ang mukha ni Watari. Gayunpaman, hindi sumang-ayon dito ang lalaki dahil naging magkababata sila. Hindi pwedeng magpaalam si Tachibana ng ganito. Kaya pagkatapos noon, dinala ni Tachibana si Watari sa kanyang bahay. Hindi inaasahan, ang kanyang pamilya ay sobrang yaman, habang nakatayo ngayon si Watari sa harap ng isang malaking mansyon. At mula noon hanggang ngayon, tila namali pa rin siya ng hinala sa mga kalagayan ng sambahayang Tachibana. Maraming salamat sa panonood, sana nag-enjoy ka sa anime na ito. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang updated ka lagi sa mga bagong video na may upload namin, at para makatutok sa higit pang Tagalog anime recap, magkita tayo sa susunod.